Amen. Ayan, salamat sa Panginoon. At habang naghihintay sa ating mga kasama, tayo muna yung magbasa sa aklat ng John chapter 11. Okay? Sa aklat ng John chapter 11, ang pagkamatay ni Lazaro. Okay? Dali natin kasi nahinto tayo ng Bible reading nung nakaraan. Okay? At tuloy natin ngayon sa John chapter 11, ang pagkamatay ni Lazaro. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin. Lord, salamat po sa mapagpalang magang ito at muli sa amin iyong binigay. Panginoon, salamat po sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin. At kung may sakali man, Panginoon, kami, Panginoon, ang kulang at alam naman namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Nakakagawa kami ng inaayon sa iyong kalooban at nakapag-isip ng mga bagay na narurumihan ang aming puso. Lord, patawarin po kami. At nawa, hiling namin na kami loobin mo na maging karapat dapat tumanggap ng iyong buhay at banal na salita'y ipaunawa mo sa amin upang lubusan namin itong magawa sa aming buhay at may bahagi din sa iba. Salamat, Panginoon, patubayan mo kami at patubayan mo rin lahat ng aming kapatirang wala pa rito na ngayon patungo na sa iyong bahay pa ng bahay. Purihin ka, ikaw may taas, maparangalan. Sa umagang ito, maging sa palibot ng church na ito, isumagaan ang pagpapala mo. Purihin ka, sa iyo namin binabalik ang aming parangal at papuri, pagsamba sa pangalan po na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan, John chapter 11, ang pagkamatay ni Lazaro. Yun, si Lazaro isang kaibigan ng ating Panginoong Jesus, kapatid siya ni Marta at ni Maria. Okay? Sa bayan ng Betanya ay may isang taong nagkasakit, siya si Lazaro, na kapatid ni Marta at Maria. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig nito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit nito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Okay. Pinaalam ni Maria at ni Marta kay Jesus na may sakit siya, pero sabi ni Jesus, hindi niya yun ikamamatay. Nangyari yun para maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos, si Jesus. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon din naman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Okay? Kaya yun, nagpalipas pa siya ng 2 araw doon sa bahay nila. Okay? At pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik na tayo sa Judea. Bumalik na siya sa Judea. Sa pag-aaral sa Tarlac, kaya bumalik siya sa Judea. Okay? Sumagot ang mga alagad, Guro, hindi po ba kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras na sa maghapon, hindi matitisod ang lumalakad kung umaga, sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Okay, kasi Lazaro may sakit nung iniwanan nila. Kaya pupunta sila doon. Pupuntahan niya. Okay? At nung pagkakataon na yun, patay na talaga si Lazaro noon. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito, tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Niyaya ni Tomas, na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama, sumama tayo sa guro. Sabi ni Tomas, okay, mamamatay tayong kasama niya. Kasi delikado sa pagbabalik nila doon eh. Kaya sabi ni Tomas, samahan natin ang guro. Mamamatay tayo kasama ni Buit, dadamayan natin siya.
nalaman niya ang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Ang tagal na, 4 na araw, 40 days na pala. Nakalibing si Lazaro, buhat nang umalis sila doon. At nung bumalik sila, may 40 days na. Nalaman niya ang 4, hindi pala 40, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. So, ibig sabihin, may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. Kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta, Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. So, ibig sabihin, hindi lang si Jesus ang pumunta roon, marami ang pumunta doon para makiramay. Kasi malapit lang naman. May 3 kilometro, malayo yun, pero may kalapitan lang. Sa totoo lang, layo sa Jerusalem sa Betania, kaya maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria naman ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit nalaman kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Subalit nalalaman ko, sabi ni Marta, kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Pero nananampalataya si Marta na kapag hiniling ni Jesus, talagang ibibigay ng Diyos kay Jesus. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Samugot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Kasi alam niya talagang mabubuhay si Lazaro, ang aking kapatid, sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mo sumasampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon. Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Sumampalataya si Marta sa sinabi ni Jesus. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria at binulungang naririto na ang guro at ipinatatawag ka. Pagkarinig nito'y nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon na naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ipupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tignan ninyo. Sabihin, sinama niya si Jesus. Tumami si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Kasi talagang iniyakan ni Jesus si Lazaro. So, ibig sabihin, nakikita niya ng mga tao na talagang mahal niya si Lazaro bilang talagang kaibigan. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag kahit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay. Pero, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? So, ibig sabihin, napagaling niya yung mga bulag, pero bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Hindi niya napagaling si Lazaro. Muli na magbagang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. So, ibig sabihin, nabagbag siya nung nakita niya yung libingan, isang yungib, tatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo, sabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon kasi 4 na araw na eh. Kaya 4 na araw na siyang patay, sabi ni Marta. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo, na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Sabi ni Jesus sa kanya. Kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Kaya sinasabi ni Jesus na sa lahat ng maraming tao para maniwala sila na talagang siya ay sinugo ng Diyos.
Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Sabi ni Jesus kay Lazaro, Lazaro, lumabas ka! Sabi niya gano'n, kasi tandang padamdam, kaya gano'n ang pagkakasabi niya sa pangalan ni Lazaro. Lumabas na si Lazaro na nababalot ng tela at panglibing. Ang mga kamay at paa, may nakatakip ring tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Okay. Nung sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro, ibig sabihin nabuhay. At katibayan, nababalot pa nga siya ng tela. 4 days na siyang patay no, nangangamoy na nga eh. Pero nabuhay pa rin siya at nakabalot pa nga ng tela na pinabalutan sa kanya kasi ganun yung panahon, binabalot ng tela yung mga namamatay. May nakatakip rin tela sa mukha. Sabi, parang mami. No? Parang mami, may nakatakip ng tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanilang kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalo kina Maria ang nakikita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Nakita ng mga tao ng panahon na talagang nabuhay si Lazaro. At dahil doon, marami ang sumampalataya sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at banalita ang ginawa ni Jesus. Pero merong ilan, sabi ron, na pumunta sa Pariseo, sinumbong, binalita, yung ginawa ni Jesus. Kaya tinipol ang mga punong pari at mga Pariseo, mga kagawad ng Sinedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Ibig na matuwa pa sila. Pero yung mga Pariseo, di ba? Ng mga kagawad ng mga Sinedrin sa kanilang sinabi, anong gagawin natin? Ibig sabihin, gumagawa siya ng himala. Kung siya ay pababayaan natin magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanyang lahat, paparito ang mga Romano at wawasakin ng templo at pahihirapan ng ating bansa. Ngunit, ang isa sa kanila at si Caiphas, na siyang pinakapunong pari noon ay nagsabing wala kayong alam. Pero hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isa lang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ng ang buong bansa? Hindi mula sa kanya ang sarili ang sinasabi niyang ito bilang pinakapunong pari. Yan, nang taon na iyon, ipinahayag niyang dapat mamatay si Jesus alang-alang. Yan, sa kanilang bansa. Upang tipunin ang mga nakakalat na mga anak ng Diyos mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi hayagang naglingkod sa Judea, sa halip siya ay nagpunta sa Ephraim, siyang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Kasi yun na nga nangyari. Talagang hinahunting na sila ngayon. Dahil sa ganun, kasi ayaw ng mga Pariseo na marami talaga ang makapaniwala kay Jesus. Nalalapit na ang pista ng Pasko, maraming taga-lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan, ano sa palagay ninyo? Paborito kaya siya? Sa pista, pinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Kasi yun na nga, pinagtatangkaan nila at nagpaplanuhan na nilang dakpin si Jesus. Pero, ganun pa man, ang talagang kaisipan ng mga tao noon ay talagang wala rin pagkakaiba sa kaisipan natin ngayon. Kahit alam na nila yung katotohanan na talagang hindi pa rin sila naniniwala na talagang merong Diyos na katotohanan na dapat nilang paniwalaan. Yun. Pinakita dito sa talata ng John 11 na talagang ang ating Panginoon ay walang imposible sa Kanya na kahit patay, kaya niyang buhayin. Okay? Kaya huwag tayo mag-aatubili sumampalataya sa Kanya at ay pakikita niya sa atin ang mga bagay na mahiwaga na hindi pa natin lubusang na uunawaan sa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na imposible para sa atin ay posible sa Diyos. At nawa sa mga bagay na ipakita ng Diyos sa atin ay talagang buong tibay nating panghawakan sa ating pananampalataya na talagang siya ang nag-iisang Diyos na dapat nating pagsampalatayaan. Huwag na tayo mag-aksenong panahon na talagang ay baling pa yung ating mga isip sa mga bagay na hindi magtutulak sa atin para sumampalataya sa Kanya. Simulan natin ating mga mata sa mga kapangyarihan, sa kabutihan ng ating Diyos.
na ginawa niya sa buhay natin. Nakita natin dito, ginawa niya talaga, pinakita niya yung kapangyarihan niyang kamangha-mangha sa buhay nila Maria, Marta at Lazaro. Bagay na nagpapatotoo na talagang siya ay tunay na Diyos. Kaya tayo ngayon, yung salita ng Diyos natin na papakinggan ngayon, at talagang pagsikapan natin itong mapanampalatayanan sa ating mga buhay at maging matibay na kahit kailan hindi matitinag. Okay? Sa lahat ng pagkakataon. Yan. John 12, pero kung tayo oras, binuhusan ng pabango ang paa ni Jesus. 6 na araw bago sumapit ang pista, pero kunento na rito sa 11 to na si Maria ang nagbuhos ng pabango. Okay? Sinusulat niya na kasi ito ni John di Bilabe. Yan. Kaya dito pa lang sa 12, binuhusan pa lang siya ng pabango. Okay? 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuya sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na nagkanuno. Sa kanya, sinabi niya bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Maaaring umabot sa 300 salamin pilak ang halaga ng pabango. Iyan, sinabi ni Judas. Sinabi yun ni Judas hindi dahil sa siya'y nagmamalasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Kasi alin talaga ang mangyayari bilang paghahanda. Okay, pagpapahalaga kay Jesus. At dapat hindi tayo nanghihinayang talaga kapag sa ating Panginoong Jesus, kahit na gaano pa kalaki ang kayamanan na meron tayo, dapat mas din natin pinahalagan ng Diyos. Okay? Kasi mahal ng pabango na yun na pwedeng ibenta para maraming matulungan. So, ibig sabihin lang dito, huwag natin pangunahan yung mabubuting isip na meron tayo. Kaya Judas, ang ganda na naisip niya mabuti yun pwede nga naman ipagpili para maraming matulungan. Pero isip niya yun, sarili niya yun. Parang tayo, magtatrabaho ako, linggo, para makapagtulong ako sa church. Maganda tayo kaisipan para makatulong sa pamilya. Tama yun, pero wala nang mas mabubuti pa kaysa sa Panginoon. Tama po ba? Wala nang higit pa sa Panginoon. Lahat ng mabuting naiisip mo, dapat nauna sa mabuti ng Diyos, uunahin natin. Kaya hindi dapat natin sundin yung sarili natin, kundi dapat manuto tayo sumunod sa Diyos at gumalang sa Kanya at sumamba sa Kanya ng tama. Okay? Habang panahon kasama ninyo ang mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Sabihin mas mahalaga pa si Jesus kaysa sa mga taong tutulungan mo. Okay? Ganun dapat yung mindset natin. Oo, maraming tao, nakita mo, naghihirap, mahalaga na tulungan at mahal ni Jesus yung mahihirap. Pero, mas mahalaga si Jesus sa mga yon. Kasi kung wala si Jesus, hindi mo maipakikita yung pag-ibig mo sa mga mahihirap. Kasi si Jesus nga nagtuturo sa'yo kung paano mo mamahalin ng tama yung mga tao na yun. Kung wala si Jesus, hindi kahit na sabihin mo, tulungan mo siya, hindi mo maipakita ang totoong pag-ibig doon. Kasi you can live without loving. Okay? At mapapakita mo lang na mahal mo yung mga tao kung talagang mahal mo si Jesus, kung nakatuon ka sa Kanya. Kasi sa pamamagitan ni Jesus Christ, mamamahal mo ng tama yung mga tao. Yun ang ibig sabihin nito. Hindi dapat tayo gumawa ng mga mabubuting bagay na dapat natin gawin, kundi hayaan natin ang Diyos na nasa sa atin, na iniibig natin ang siyang gagawa ng mabuting bagay para sa atin. Okay? Habang panahon kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya binalang ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro. Tandaan natin, may 3 karakter dito. Sino yun? Yung mga alagad, yung mga tagasunod, at yung mga nakamasid. Okay, sino yung mga alagad niya? Yung 12 disciple. Sino yung mga tagasunod? Yung mga Christian, yung mga tao na sumusunod. Nasa si Jesus, yung punta tayo ron, yung mga Christian yun, sumusunod, tagasunod ni Kristo.
Sila yung mga tagasunod. Sino yung nagmamasid? Yung mga Pariseo. May tatlong karakter dyan. Isipin natin palagi yan. Sa buhay natin may ganun din. Sa ating paglilingkod sa Diyos. Meron talaga tayong totoong mga sumusunod sa atin, naniniwala at nakikinig sa atin. Meron din tayong mga tagasunod. At meron din nagmamasid sa atin. Ganun yan sa ating buhay. Sapagkat dahil sa Kanya, maraming Hudyo ang umihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Yun, dahil kasi doon kay Jesus sa pagkabuhay niya kay Lazaro, yung mga Hudyo na talagang deboto sa kanilang relihiyon ay naniniwala na kay Jesus Christ. Kinabukasan na balitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa at palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya salubungin. Sila ay sumisigaw, purihin ang Diyos. Ito yung inabuha sila ng mga tangkay. Okay? Yung sa panahon natin, yung mga palaspa, sabi nila, hindi, yun? Mga tangkay, okay, ng puno. Yung sumakay siya sa donkey. Okay? Purihin ang Diyos, pinagpaalam dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari nakasakay sa isang batang asno. Hindi ito naunawaan ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na siya na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, na alala nilang ganoon nga ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, kaya't gayon na nga ang nangyayari. Kaya yun, sinama rin siya dyan. Yung mga Jesus na unawaan na nila, yung propesya na yun. Ipinamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagkabuhay. Pagbuhay ni Lazaro. At yung dahilan, kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang hiwalang, yung sinulat ito, patay na si Jesus ito, kinikwento na lang natin dyan. Di ba labi? Kaya kinikwento niya na lang yung mga nangyari. Kaya lalo na sa atin ngayon. Kaya sinasabi ng mga Pariseo, walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tingnan ninyo, sumusunod pa rin sa kanyang lahat. May ilang Griegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po namin makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at pinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang maparmalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggang hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang tao nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay hindi mawawalan nito. Ay siyang mawawalan nito. Yung isang tao na nagpapahalaga sa sarili, pag sabihin, pag lagi mo inisip yung sarili mo lang, mawawalan ka nito. Yung buhay mo, mawawala yan, walang saysay. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang ganpo. Pero kapag hindi mo pinapahalaga ng buhay mo nang dahil sa pagsunod mo sa Diyos, ikaw ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya tinutulungan tayo ng talatang ito na huwag natin i-focus yung ating mga buhay sa sarili natin. I-focus natin ito sa isang Diyos na may lalang sa atin na dapat nating pagbigyan ito at ipagkatiwala natin sa kanyang ating mga buhay. Ang naghahamad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay pumaroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. So, sabihin, sa ating mga buhay, sa isip, sa salita at sagwa, dapat si Jesus lang ang atensyon natin. Tandaan natin yan. At hayaan na natin siya ang mga laga sa mga alalahanin natin. Ako'y nababagabag ngayon, sasabihin ko, ako'y nababagabag ngayon, sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Sabihin, nababagabag siya sa oras na yon kasi alam niya yung mangyayari sa kanya, pero sabihin niya ba sa Diyos, iligtas? Hindi. Bakit? Kasi alam niya yung tungkulin niya, ang iligtas ang tao. Dahil naparito siya sa mundo para talagang mamatay sa krus at muling mabuhay. Okay? Kasi kahit na mabigat ang kanyang sasapitin bilang tao talaga, nasa 100% tao siya. Alam niya na masakit yun at mabigat bilang tao, pero hindi niya dadalangin, hindi niya maranasan kasi yun nga yung purpose niya kung bakit siya naroroon. Ang ito pa rin ang kalooban ng Ama. Ang Ama
Sabi doon, Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. 28, Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ng mundong ito. Upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Yan. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Yan. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Kasi yan, yung time na mamamatay siya sa cross at muling mabubuhay at tutubusin niya ang lahat at dadaigin niya na ang kapangyarihan ng kamatayan at si Satanas ay talagang mahahatulan na. Sinagot siya ng mga tao, sinasabi sa kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutin ng dilim. Hindi na alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Nandiyan pa siya ngayon, paniwalaan na nila kanyang mga sinasabi. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. Kahit na sabihin mong nakita ng kanilang mga mata yung mga himalang ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila naniniwala talagang matigas ang ulo ng mga tao noon. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ipinahayag? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang puso upang sila'y hindi makakita, hindi makaunawa ang kanilang mga isip, baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Amen? Kaya yun, nagkaan natin mapalit tayo ngayon. Kasi hinintulot ng Diyos na naririto tayo. Sa ibig sabihin, tayo ay pinaniliwanag ng Diyos ang ating mga isip at puso. Kaya dapat sa ating buhay, mag-desisyon din tayo na mapaliwanag din yung nasa sa ating mga isip para higit na maimulat at maintindihan natin ang salita ng Diyos. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Okay? Si Isaias, si Propeta Isaias, talagang nakita niya rin yung kaluwalhatian ni Jesus Christ. Bagamat panahon pa ng Old Testament yun, wala pa si Jesus doon. Sa kanyang pangitain talaga, nagpahayag ng Diyos sa kanya at ipinakilala sa kanya si Jesus Christ. At naipropesya niya ito dahil nakita niya talaga ang Kristo na talagang dapat talaga tayo ay sumampalataya sa Kanya. Gayunman marami rin pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa Kanya. Ibig sabihin marami rin mga Pariseo noon na nanalig sa Kanya. Isa na rin siguro si Nicodemo, okay, na talagang nagtanong kay Jesus ng personal patungkol sa pagiging born again, okay? Sa pagiging pagkapanganak ng muli, okay? Kaya naintindihan niya. Subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo. Hindi nga lang nila mapahayag dahil takot sila sa mga Pariseo na baka sila itiwalag sa sinagoga, okay? Mas ginusto nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. Yun nga lang, hindi nila na panindigan yung pananampalataya. Kaya tayo, huwag ganun panindigan natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Pag alam natin nasa tama na tayo, panindigan natin yun. Huwag lang tayo mahayaan na kahit ano pang mga bakana ng kaaway ang ihatid sa atin. Huwag tayong matitinag. Panindigan natin na talagang sa Diyos lang tayo talaga nananampalataya. Maliban din wala ng iba. Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati siya nagsugo sa akin. Sabi niya,
Kapag kayo nanalig sa akin, hindi na kayo sa akin nanalig, pati sa Diyos na nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag nang manatili sa kadiliman. Okay, sinabi niyo yun. Na ako'y naririto para sumampalataya kayo sa akin upang hindi na kayo manatili sa dilim o hindi kayo mapahamak pagdating ng panahon. Hindi ako mahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Okay? Kasi dumating siya sa mundo para iligtas talaga tayong mga tao, at yun ay ginawa niya na nga sa cross. May mga hatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at ang aking mga salita. Ang salitang pinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Okay? Sa pagbabalik muli ng ating Panginoon, hindi na siya tagapagligtas nun. Tandaan natin. Hukom na siya. Talagang hahatulan niya na tayo. Yung salita niya. Kasi nandito na lahat eh. It is finished, naganap na sa mga salitang ating pinahayag, sa pag-aaral, sa pagbabasa ng Bible. Nasulat na ito, kunento na ng mga writer nito. Ito na yung hahatol sa atin yung salita. Kasi pag hindi pa natin ito sinunod, problema na natin yung pagbalik ni Jesus Christ. Hahatulan na tayo base sa kanyang mga salita. Kaya nga sa langit, binanggit doon, binuksan ang mga aklat. Hindi isang aklat lang. Mga aklat yung nakalagay doon, plural term of word. Kasi may mga aklat doon. May aklat ng buhay. O, may doon tayo babasihan kung pwede tayo pumasok sa langit, doon yung pangalan natin. Kung wala, hindi tayo pupunta doon. Tapos meron aklat naman na ito, yung sinasabi dito na yung salita na hahatol sa atin. Doon nakalagay naman yung mga book of deeds, yung ginawa natin at yung mga hindi natin nagawa. Okay? Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at pinahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasasabi ng Ama ang siya ko ipinahayag. Yan. Kaya tandaan natin yan. Ngayon alam na natin na dumating si Jesus Christ sa cross, namatay at muling nabuhay para sa atin. Dapat malampalataya na tayo sa Kanya. Pinatotohanan niya yun sa mga tao ng panahon at nakita na natin yun at alam natin totoo yun, kaya panindigan na natin yung buhay na walang hanggan meron tayo. At pagtibayin natin ang ating mga pananampalataya ngayon, huwag na tayo matinag na kahit anong alok ng kaaway o offer sa atin ng mga bagay na sa palagay natin makabubuti sa atin, kahit na sa palagay natin mabuti pa ito, kung hindi ito para sa Diyos. Yan na, kasi dapat mas mahalaga si Jesus Christ sa lahat. Okay? Kita natin, si Judas nga nag-isip na mabuti para sa iba. Pero sabi ni Jesus Christ, mas mabuti yung talagang siya yung ginagawang dakila sa lahat. Okay? Kaya kahit ano mga mabubuting bagay pa ang naisip natin, kung iyon ay hindi nauuna para sa Diyos, idolatry ang tawag doon. Kasi ang lahat ng mga bagay na pumupukaw ng atensyon natin, hindi ang Diyos, masama yun. At ang tawag doon, idolatry, idolo. Okay? Kaya yun ang sinasabi rito ni Jesus, yung sinabi ni Judas. Kasi gusto ni Judas, yung pabango na yung binuhusapan ni Jesus, binenta na lang para may maituro. Kasi mahal yun eh. Sa mga may hirap. Bagamat alam ni Jesus Christ yung isip na Judas na hindi naman totoo yun talaga yung pakay niya eh. Pero talaga dapat nakikita dito na lahat ng mga bagay na alam natin na mabuti, na mauuna sa Diyos ay masama. Dapat talaga ang Diyos ang nauuna sa lahat ng pagkakataon sa ating isip, salita, gawa. Okay? At iyon ang mabuti na dapat natin gawin. Yaman man yan, mahal natin sa buhay, o kahit anong mga bagay yan na kailangan natin, dapat una talaga si Jesus Christ. At dapat yun ay mapanindigan natin sa ating buhay hanggang may panahon. Darating ang araw na talagang darating si Jesus, hindi na para iligtas tayo, kundi para maging hukom. At ang hukom na yun, yung kanyang salita na ating pinag-aaralan palagi. Lalo na pag-araw ng Sunday. Amen? Kaya dapat yan, maging focus tayo sa kay Jesus lang. Sa mga gawain lang, sa salita lang ng ating Panginoong Hesus.
na ating napapakinggan. Okay? Unahin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lalo na ngayon na malapit na siyang muling bumalik. Okay? Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Talagang inuusig na yung mga iglesia, okay, ng kaaway. Seryoso na siya. At sa lahat, dahil pumunta kami sa Tarlac, may mga nakausap kami mga pastor doon. Ganun talaga yung nagiging sistema na bawat iglesia, literal church. Okay, may mga problema sa kanilang mga churches, sa kanilang mga pamumuno, sa kanilang mga miyembro, talagang ganun. Kaya salamat sa Panginoon, kaya hinitulot din ng Diyos na makarating kami doon para malaman namin na hindi kami dapat tayo manibago sa mga pagsubok na dinadanas ng ating church kasi lahat ng mga lingkod ng Diyos nakakaranas ng ganyan. Hindi lang tayo. Okay, hindi lang tayo sa ating mga buhay, hindi lang sa church natin. Lahat dumaranas ng talagang pag-uusig ng kaaway, ng pagsubok. Kasi tinitingnan na kung hanggang saan tayo katatag at kung gaano tayo talagang naniniwala sa ating Panginoon at kung paano tayo talaga naglilingkod sa Kanya. Kaya huwag tayo magpadala sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Bagkus manatili tayong matatag at nananampalataya kay Jesus. Nakita na natin ang kapangyarihan niya. Magpatuloy tayo na sumunod sa Kanya kasi napagtagumpayan naman niya ang sanlibutan. Okay? At tiyak ang tagumpay natin pagdating ng panahon. Amen? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Hanggang dito na lang tayo. Si John chapter 12 at tutuloy na lang natin sa next Sunday kasi nung nakaraan di tayo Sunday school, binigyan natin ng daan yung practice ng pagkikitara ni Brother Kian kasi siya yung ating gitarista. Pero ako muna magkikitara ngayon, next week siya, igahanda na lang natin yung mga kanta ni Brother Daniel, okay, para madali niyang mai-practice. Okay? Salamat sa Panginoon. Yan. Okay. Ano ba pwede pag-usapan? Wala na. Meron ba kayong gustong itanong? Okay? Handaan natin yan, ha? Si Jesus Christ, binuhay niya si Lazaro. Walang imposible sa Kanya. Tayo, huwag tayong humiling sa Kanya ng mga bagay na sa palagay natin imposible. Gagawa ng mga bagay na mahiwaga ang Diyos sa buhay natin. Okay? At huwag natin panghihinayangan ang mga bagay na pwede natin ibigay sa Diyos. Ang pinakadabis na paglilingkod natin. Huwag tayo tumulog kay Judas. Nanginayang sa baba mo. Okay? Tinignan niya pa yung mga may hirap. Dahilan niya pa. Pero sabi ni Jesus, kahit na 1 milyong tao pa ang matulungan mo, higit pa siya doon na dapat natin bigyan ng atensyon. Okay? Kasi hindi mo magagawang mahalin yung mga tao na yun kung hindi dahil kay Jesus. Hindi kasi natin pwedeng gawin yung mabuti sa ating sarili. Hindi natin kayang magmahal ng tama sa ating sarili. Pag ginawa natin yung pag-ibig tayo lang sa sarili natin, hindi kasama si Jesus, hindi nawala si Jesus, hindi pag-ibig yun, sablay yun. Sigurado yun. Pwedeng pag-ibig yun. Pero kapag ginawa mo yung pag-ibig na yun na si Jesus yung sentro mo, yun yung tunay. Okay? Kaya yung ibig sabihin doon. Gawin natin ang lahat sa pamamagitan ng Diyos na nasa sa atin. Na pamamagitan ni Jesus na nasa sa atin. Kaya dapat mahal natin talaga ang Diyos sa ating buhay ng totoo. At dahil sa pagmamahal natin sa Diyos na yun ng totoo, yun pala natin magagawa, mamahal yung mga tao sa palibot natin. Kasi si Diyos ang dedikasyon natin eh. Utos ng Diyos yun na dapat sinusunod natin. Hindi kalooban natin na ating sinusunod. Okay, mahal kita. Kasi gusto kong mahalin ka, hindi ganon. Dapat mahal kita dahil mahal ka ng Diyos na nagmamahal sa akin. Kaya mahal kita dahil mahalaga ka sa Diyos na nagmamahal sa akin. Awal ganun yung pagmamahal natin. Okay? Huwag natin gawin yung pagmamahal gamit yung sarili natin kaisipan. Panandalian lang yun. Okay? Dapat mahal natin ang kapwa natin dahil mahal natin ang Diyos na nagpapahalaga sa atin na nagmamahal sa kapwa natin na dapat natin minamahal bilang pag-ibig natin sa Diyos. Okay? Yun yung totoong pagmamahal. Yung may banal na pagkatakot sa Diyos na may ibig ng wagas sa Diyos. Okay? Bagamat din ay perfecto, dapat ganun yung ating nararamdaman sa Diyos. Okay? Dahil yun ang tama na dapat nating gawin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. At tayo manalangin.
Lord, salamat po sa umagang itong mapagpala, iyong pinagkaloob sa amin. Purihin ka sa iyong buhay at banal na salita. Panginoon, nawa, Panginoon, bigyan mo pa kami ng maraming pagkakataon upang pagbulay-bulayan ito lang sa ganon. Higit namin itong maintindihan at magawa, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng iyong pagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat, purihin ka, patnubayan mo kami sa susunod na gawain, ikaw ang may taas, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palawakan natin ang Diyos at tayo pwede lang mag-CR o magkapi sandali bago tayo magsimula sa ating pagpupuring pagsamba sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige na, Brother Miron. Bakit pindot na yan?